Exodus chapter 3, ang ano po natin, ang i-share ko po sa inyo, may matatagpuan sa chapter 3 at saka sa chapter 4. Hayaan niyo pong basahin ko na lang ang ilang mga verses dito po sa Exodus chapter 3. Tapos mamaya meron tayong mga ilang outline na pupuntahan po natin sa chapter 4. Sabi ng verse 7 in Exodus chapter 3, "And the Lord said, I have surely seen the affliction of my people which are in Egypt, and have heard their cry by reason of their taskmasters, for I know their sorrows. And I am come down to deliver them out of the hand of the Egyptians, and to bring them up out of that land unto a good land, and a large, unto a land flowing with milk and honey, unto the place of the Canaanites, and the Hittites, and the Amorites, and the Perizzites, and the Hivites, and the Jebusites. Now therefore, behold, the cry of the children of Israel is come unto me, and I have also seen the oppression wherewith the Egyptians oppress me." Panalangin po muna tayo. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito. Salamat sa pag-iingat mo, Panginoon. Salamat sa natapos po na BMP Symposium. Talagang blessing na loaded po yung camp. Ang daming mga naka-attend. Talagang blessing din yung mga preachings na amin pong napakinggan, at ito ay nagbigay init at hamon sa bawat nakadalo. At I pray, Lord, na sa oras na ito, sa aming pakikinig ng iyong mga salita, itago niyo po ako, Lord, sa inyong likuran, hindi ako ang makita. Kung meron man laging mabigyan ng glory, ay walang iba kundi ang pangalan mo lamang, aming Panginoong Jesus. Kaya Lord, ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and Amen. Makakaupo na po ang bawat isa. Yung binasa ko pong verse sa inyo, actually hindi yan yung magiging focus natin. Pero kaya binasa ko siya for the sake of our introduction. Kasi ito yung kinausap ni God, ito pong si Moses, dahil tinatawag siya ng Panginoon na siya po ay balikan niya ang kanyang mga kababayan at i-deliver po sila mula doon sa kamay ng malulupit na Egyptians, and of course doon po sa kamay ni Pharaoh. Since ang ating theme for this month is all about talents and calling, ang bibigyan natin ng pansin dito is yung naging calling ni Moses. At kung lalagyan ko po ng pamagat, ito pong ating pag-aaral, ay kumbaga ang pamagat po ng ating pag-aaral ay why me? Kumbaga sa Tagalog, madalas itong sagot natin ba't ako? 'Di ba? Ganyan Why me? Ba't ako? 'Di ba? Pag hugas ka ng pinggan, ba't ako? 'Di ba? Ano ka muna, ikaw mag-opening prayer, ba't ako? 'Di ba? Ganyan po. Hindi rin tayo nalalayo doon sa mga ibang character sa Bible, particularly in Exodus chapter 3 and 4, dito po kay Moses. Na alam naman natin kung itutuloy natin yung kwento, talagang si Moses ay ginamit ni God mightily. Pero yun nga, kung titingnan natin paano sinimulan yung pagkatawag kay Moses, parang wala rin pinagkaiba sa atin na marami rin tayong mga lame excuses sa harapan po ng atin pong Panginoon. Kaya sa oras na ito ay mangusap sa atin ang salita ng Diyos, at wag po yung every time na lang na mabigyan tayo ng responsibility or tayo po ay alam nating tinatawag ng Panginoon sa isang gawain, sasabihin natin, why me? Ba't ako? Okay? So, tandaan nyo po nung tinawag ni God itong si Moses, totoo naman talaga. Kumbaga, humanly speaking, talagang maiintindihan natin ito pong si Moses. Nagsabi siya na, kumbaga, bakit siya? Kasi matandaan na siya. Kaya nga nung naalala ko nung last night doon sa BMP Symposium, siyempre, usually niyan, pag huling gabi, nagkakaroon po talaga ng invitation kung sino yung magsusuko ng buhay. At very interesting dahil sa mga kadalasan ng mga nagpo-forward po dyan, mga kabataan, mga young people. Pero itong nakakatuwa. Merong nag-forward, 65 years old. And yung 65 years old na, kung ikukumpara mo kay Pastor Tan, mukhang mas matanda pa kay Pastor Tan. Kasi na siya, talagang panot na, talagang, si Pastor Tan, malakas pa, di ba? Naglalaro pa ng basketball. Kaya kung titingnan si Pastor Tan, parang immortal Pero yung nag-forward, talagang mahinang-mahina, na parang, kumbaga, kung itatabi mo siya kay Pastor Tan, pas mapagkakamanan mo pang siyang yung senior pastor di ba? Sa forma nung nung nag-forward. Pero nakakatuwa dahil kahit na 65 years old, tapos ang background pala nun, kasi nga siya yung classmate ko kasi si Pastor Rolly Santos,
galing yun sa kanya. Ibig sabihin, nag-travel yun mula dun sa Catanduanes. Di ba, Pastor Jeff? Mula Catanduanes, nag-travel kasama ni Pastor Rolly papunta dun sa camp. So, nakakatuwa, no, nakaka-challenge dahil siya bilang 65 years old, nag-forward pa rin siya at willing pa rin siyang sumunod sa panawagan ng Panginoon. Kaya sabi ko nga, hindi siya nalalayo dito sa taong ito kay Moses na Lolo Moses, matanda na si Moses dito. Di ba, first 40 years ng buhay ni Moses, 40 years old, first 40 years ng kanyang buhay, kumbaga siya po ay prinsipe ng Ehipto. Kumbaga sa human qualifications o sa human level, dapat doon tinawag ni God si Moses. Nung ano pa lang siya, 40 years old and below. Kasi yun yung time na nag-aaral siya sa University of Egypt, yun yung time na kalakasan niya, yan yung time na marami siyang influence. Kasi nga, anak siya kumbaga, kinilalang anak, adopted son ng Pharaoh's daughter. So may say si Moses nung time na yon. Pero hindi siya tinawag ni Lord nung mga panahon na yon. So kung kailan siya ay matanda na, kung kailan siya ay isolated doon sa wilderness, nag-aalaga na lang ng mga tupa, nananahimik na siya doon, wala na siyang pakialam sa Egypt, doon pa pala siya tinawag ng Panginoon. So tingnan po natin yung mga excuses ni Moses na masasabi naman natin parang bilang isang tao, parang legit naman siya. Pero again, doon nga natin makikita dito sa pagkatawag kay Moses na ang suma total, ang pinakadulo ng pagtawag ng Lord ay makikita natin si Lord ang focus dapat. Siya dapat ang mag-glorify. So let's look at verse 11. So ito na po yung simula. Kanina inintro lang natin doon sa, kumbaga sinabi ni Lord ang dahilan bakit kailangan bumalik ni Moses doon sa kanyang pinanggalingang lugar. Sabi po dito sa verse 11, "And Moses said unto God, Who am I?" Sabi niya, "that I should go unto Pharaoh, and that I should bring forth the children of Israel." Sino ba ako? Number 1, kung lalagyan natin siya ng outline para madali nating maalala, letter U, lahat ito, letter U. Number 1, syempre nakita ni Moses, siya ay, kumbaga I'm unqualified. Sinasabi ni Moses, I'm unqualified. Hindi na ako qualified. Bakit ako? Diba, gaya nga ng sabi ko na matanda na siya dito. Bakit ako ipupunta doon kay Pharaoh? Number 1, yun nga po, unqualified. So yun po, ang kadalasan talaga, bakit ang isang tao, pag siya'y tinatawag ng Panginoon, ang kanyang nagiging isa sa mga kadahilanan, hindi ako qualified, Lord. Alam mo naman background ko, alam mo naman yung kakayanan ko, hindi ako qualified yan, hindi ako para dyan. Kaya lang, dito kasi si God ang tumatawag sa kanya no? In fact, hindi nga sinabi ni God kay Moses, Moses, pwede ka ba? Hindi ganun Talagang siya yung inutusan talaga ni God dito na pumunta doon sa Ehipto. Kaya nga dito, nung sinagot ni Moses, yung reason niya na siya ay bakit, na who am I? No, na sinasabi niyang unqualified siya. Tignan natin yung verse 12, yung reply ni God. Dito natin makikita na, kumbaga sa pagtawag ng Panginoon, wag yung kahinaan mo, wag yung sarili mo ang maging focus, kundi si God dapat. Ano ang kakayanan niya? Let's look at verse number 12. Etong sabi ni God, "And He said, certainly," sigurado si God, hindi nagkamali si God dito. "Certainly, I will be with thee." Oo nga, hindi nga qualified si Moses. Wala na siyang kakayanan, matanda na siya. Pero sabi ni God, sigurado, makakasama mo ko. Kaya nga mga kaibigan at mga kapatid, yan po, makita natin, bagamat tayo unqualified, bagamat marami tayong mga kahinaan, bagamat pag sinukat tayo sa standard ng daigdig, hindi tayo karapat-dapat, obviously, kahit tayo mismo sa sarili natin, alam natin hindi tayo qualified, pero tandaan nyo po, ang titignan lang natin, kasama kasi natin si God. Diba? Ang kapangyarihan niya, ang talino ni God, ang lilitaw, hindi yung galing natin. No? Kaya bagamat, kagaya ni Moses, unqualified din tayo, pero sumunod tayo sa panawagan dahil sabi nga ng Philippians 4:13, isang pamilyar na talata, anong sabi ni Paul? I can do all. Hindi niya sinabing some. But sabi niya, I can do all things. Hindi period. I can do all things through Christ, which strengtheneth me, nagbibigay sa kanya ng lakas.
Kasi kasama niya ang Panginoon. Siya ang magbibigay sa atin ng kalakasan. Marami tayong kapalpakan, marami tayong kahinaan, pero mga kaibigan at mga kapatid, ang blessing pag tinawag tayo ng Panginoon, kasama niya tayo, sasamahan niya tayo, hindi niya tayo iwanan. Siya ang magiging lakas natin sa atin pong pagkatawag. Number 2, let's look at chapter 3, verse 13. Sabi po ng chapter 3, verse 13, "And Moses said unto God," ito na naman, "Behold, when I come unto the children of Israel, and shall say unto them, The God of your fathers hath sent me unto you." Ano sabi ni Moses? "And they shall say to me, What is his name? What shall I say unto them?" So hindi alam ni Moses, sasabi niya, ano sabihin ko sa kanila, Lord? Kumbaga, number 2, kung yung letter U, gagamitin ko yung unlearned. I'm unlearned. Sabi ni Moses, hindi ako matalino, hindi ko alam yan, Lord. Ano sasabihin ko sa kanila? Sino ka? Anong kakayanan mo? Wala siyang idea. Mga kaibigan at mga kapatid. So, ina-admit ni Moses dito na, kumbaga, hindi ganun kalalim ang kanyang theology na. Siyempre, 40 years bagamat. Di ba, 40 years, doon na lang siya sa wilderness eh. Hindi siya aral. Wala na siyang training. Wala na siyang mga seminar na mga nadadaluhan. Hindi kagaya nung nasa Egypt siya, lahat ng knowledge ng sanlibutan, open kay Moses. Punta lang siya doon sa library ng Egypt. Ang daming mga aklat. Pero itong panahon na to, pulpul na si Moses. Pero anong sagot ni God sa kanya? Tingnan natin, verse 14. "And God said unto Moses, I am that I am." Alam niyo mga kapatid, may mga nanghahamon minsan, 'di ba? Yung mga kritiko ng Bible, sasabihin nila, saan mo mababasa sa Bible na sinabi ni Jesus, I am God? 'Di ba? Wala tayong makikitang direct na kumbaga word per word statement na sinabi ni Jesus Christ na, I am God. Pero kung naiintindihan nyo, yung mga sinasabi ni Jesus Christ, in connection with Exodus chapter 3, verse 14, yun na po yung pag-a-admit niya na siya'y God. Ano po yan? Tandaan nyo po, in the book of John, 7, kumbaga, ito yung kilala sa tinatawag na 7 I ams. Na sinasabi ni Jesus Christ, I am the bread of life. I am the good shepherd. Well, sa atin pong mga Gentile reader, parang wala lang sa atin yun. Pero alam niyo, huwag niyo kalilimutan, ang kausap ni Jesus Christ ay mga Jewish leader. At ang lingwaheng ginagamit nila is, of course, Hebrew. And pag sinabi ni Jesus Christ that I am in their language, dito po sinasabi ni Jesus Christ, pag sinabi, I am the bread of life, I am the good shepherd. Pag sinabi niyang I am, He is claiming na siya si Jehovah. Kasi yan yung sinasabi rito na I am. And by the way, pag sinabi nating I am in this verse, di ba sa Bible, yung mga words may meaning. Pag sinabi nating I am, isa po sa mga kahulugan niyan is the self-existent one. Na pag sinabi ni God that I am, I'm the self-existent one, wala nang iba. Tapos pag sinabi natin I am the self-existent one, hindi ko kinakailangan ng sinuman, ng anuman. I exist kahit wala kayo, I exist kahit walang hangin, kahit walang tubig. Tayo po, segundo lang na walang hangin, bagsak tayo. Diba? Ilang araw lang na wala tayong makain, ako manghihina na tayo. Pero si God, He is the I am. He is the self-existent one. Kaya nga kung iisipin natin, kung gagamitin tayo ng Panginoon, hindi niya tayo kailangan. Wala siyang kinakailangan sa'yo. Wala siyang kinakailangan sa akin. Kaya lang very interesting yung God ng Bible. Kahit na wala siyang kinakailangan, gumagamit pa rin siya for His glory. Tingnan si Jesus Christ, the best example. Si Christ, God in the flesh, pero tumawag pa rin siya ng 12 alagad. Kailangan niya ba yan? Hindi. Hindi niya kailangan yan. Jesus Christ is omniscient. Jesus Christ is omnipotent. Pero ginamit itong mga 12 ito, mga alagad ni Kristo, for His glory. Kaya nga dito makikita natin, ang reply ni God, di ba sinasabi ni Moses, I'm unlearned, hindi na ako matalino, hindi ako magaling. Huwag niyong kalilimutan, pag si God ang iyong pinagkatiwalaan,
He is the self-existent one. Kumbaga connected yan na sinasabi ng psalmist, the Lord is my shepherd, I shall not want. Wala na akong kinakailangan pang iba. Hindi mo kinakailangan maging scholar, maging genius. Ang mahalaga, nananampalataya ka sa Diyos ng banal na kasulatan. Magkaroon ka ng relationship kay God, nasa iyo ang salita ng Diyos. Dahil si God is the self-existent one, kumpleto na tong aklat na ito. Yan lang ang kailangan mo. Si God lang ang kinakailangan mo. Kaya, hindi ka man matalino, hindi ka man magaling, pero salamat yung God natin magaling. Ang God natin, matalino. Siya ang pinakamatalino. He is the omniscient God. Alam niya ang lahat ng bagay. At salamat, nandito sa aklat na to, ang kanyang salita. At dito natin nalalaman ang katotohanan. Kaya nga, sabi pa nga ng James 1:5, di ba? If any of you lack wisdom, let him ask of God. Lumapit ka sa Panginoon, magtiwala ka sa Kanya, siya ang magbigay sa iyo ng karunungan. Salat ka sa karunungan, ang dami mong hindi alam sa Bible. Kaya nga, testimony ko po dyan, nung ako ay nagsimula na bilang Sunday school teacher, 1997. Nagsimula ako 1 year old eh. Hindi, biro lang po, no? 1997. 1997. Ang pagpasok ko dyan, ang mga estudyante ko, yan yung mga Holy Word student. Wala akong panama sa mga yan. Diba? Ang alam ko lang, Jesus Wept, Pastor Jeff. Talagang maiiyak ka. Nag-volunteer lang naman ako eh. Wala naman akong planong mag-teacher eh. Kung kilala nyo si Brother Francis Pamador sa Damayan, siya yung pinaka-teacher nun. No? Ano ako sa kanya, nag-assist lang. No? Kasi siyempre, nauna yung dalawa kong kapatid. Minsan kasi sa ministry, gaya-gaya yan eh. Nauna yung dalawa kong kapatid, nag-volunteer. Sabi ko, parang ako na lang mag-isa rito sa auditorium nag-volunteer na lang din ako. So, yun yung unang assistant ako, si Brother Francis, yung pinaka-teacher. After ng ilang linggo, wala na si Brother Francis. Hindi naman siya nawala sa church, nabigyan na siya ng ibang responsibility na ministry. Pambira, naiwan ako. Sino-sino yung mga estudyante na yan? Yung mga pagdating ko, ang mga naging estudyante ko niyan, yan sila, kung kilala nyo pa yung si Jordan ni Pastor Lozano, yan yung mga una ko, yan yung batch nila, yan yung mga una ko naging estudyante. Hindi nalalayo yan sa edad ko. Sila yung mga naging estudyante ko. Ano ba itong napasok ko? Diba? Hindi ko alam yan. Sila araw-araw nagbaverse. May doctrine class yan, nag-aaral yan sa Holy Word. Talagang doktrinado yung mga yan. Ano bang alam ko dyan? Pero by the grace of God, ginamit ng Panginoon yun na mula 1999, may mga ilang nawala din ng konti, lalo nung nag-ROTC ako. Kaya nga doon ko nalaman sa ROTC yung left tsaka right eh. At nalilito ko dyan. Yun lang natutunan ko, ROTC, kaliwa kanan, tsaka kumain ng siopaw na binilad sa araw. Yun lang, no? Hindi nga ako nakahawak ng baril. Pero yan, mga 2 taon din ako nawala. Kasi nga, ROTC. Pero talagang ang desire ko noon, nasa children's. Pero yun nga, mga kapatid, talagang, if any of you lack wisdom, hindi natin alam yan, hingi tayo ng wisdom sa atin pong Panginoon. Next po, jump na tayo sa chapter 4. Chapter 4, verse 1. O ito na naman, mayroon na namang another na excuse etong si Moses. Sabi niya sa chapter 4, verse 1, And Moses answered and said, But behold, they will not believe me, nor hearken unto my voice, for they will say, The Lord hath not appeared unto thee. So, sinasabi ni Moses, talaga napaka-skeptical niya na. No? Sabi niya, Lord, sige, sa pagpalagay na natin, sabihin ko sa kanila, pinadala mo ako dito. Anong ebidensya? Anong patunay? Kaya, number 3, masasabi natin, unauthorized. Parang wala siyang authority. Kahit nasabi natin may authority, ang tanong, anong ebidensya mo? May authority ka. Diba? Anong sabi ni God sa kanya? Verse 2 and verse 3, chapter 4. And the Lord said unto him, What is that in thine hand? And he said, A rod. And he said, Cast it on the ground. And he cast it on the ground, and it became a serpent, and Moses fled from before it. Hindi na natin babasahin lahat, pero makikita natin dito, pinakitaan ng Diyos ito pong si Moses, kayang-kaya niyang magmilagro. Na kahit ang isang tungkod, pangkaraniwang tungkod,
na itong pangkaraniwan na ito, dahil sa kapangyarihan ng Diyos, kaya niyang gawing serpent po yan. So dito makikita natin, yes, sa sariling kalakasan natin, sa sarili nating, kumbaga, kung titingnan natin ang qualifications natin kumbaga sa itong worldly standard, para bagang wala tayong authority. Kaya nga minsan, di ba, kahit kami mga pastor, napapansin din namin minsan yan eh, na para bagang ang tingin lang sa amin, kung walang budget, lapit ka sa pastor. Di ba? Halimbawa, no? Walang pambayad sa yung mga hindi ko naman pero di ba minsan may mga kahit hindi natin kasama sa pananampalataya. Minsan, wala tayong pambayad sa pare eh. Pastor na lang libre. So para bang parang ang baba ng tingin, di ba? Pero siyempre sa amin privilege naman yung kasi nga nakakapag-share ng gospel. Hindi kami umaangal, pero sinasabi ko lang iniisip, di ba, sa nila na parang ang pag sinabi mong pare, yan yung talagang matataas, yan yung mga talagang totoong nag-aral. Parang ang tingin nila sa mga pastor, parang school buko lang dating, no? Parang mababang Pero alam niyo mga kapatid, kahit minsan ganyan yung tingin ng tao, pero ang tumawag kasi si God eh. 'Di ba? Sa human standard, parang walang authority, parang parang mga small time lang. Pero in the sight of God, hindi. Kasi ang tumawag is yung God na nagbibigay ng milagro. At alam nyo, kahit yung mga pastors, kung pakikinggan nyo yung mga testimony ng buhay niyan, kitang-kita nyo yung milagro ng Diyos. Na paano ang isang pastor nung bata, napakakulit, ba Pastor Tan? No? Pakakulit kasi doon sa symposium, nagsalita na naman si Attorney Bimbi, sinabi na naman na yun nga, kakulitan daw ni pastor nung kabataan. So para kung isipin mo, hindi ito qualify, wala itong authority. Pero since tinawag ni God eh. So nakita yung miracle sa buhay po nila Nanay Tan, Pastor Tan, at kahit sa amin din naman. Pastor Jeff, no? Pastor Bal, tinan yung buhay namin. Parang wala kaming authority. Pero salamat dahil ang nagbigay ng authority, si God. Mga kaibigan at mga kapatid. Lapit na po. Next. Number 4. Sabi ng verse 10, jump tayo sa verse 10. And Moses said unto the Lord, my God. Sabi niya, and Moses said unto the Lord, oh my God, I am not eloquent. Neither, nakita na ni Moses yung power na kapag gawa ng miracle. Nakaharap na naman siya ng ibang dahilan. Lord, di ako magaling magsalita eh. Di ba? Kahit na itong tungkod na to pwede maging serpent, di naman ako magaling magsalita. Okay? Pero alam niyo mga kapatid, ano sabi ni God? And the Lord said unto him, who hath made man's mouth? Or who maketh the dumb or deaf? Or the seeing or the blind? Have not I the Lord? Alam niyo, pag nakikita ko yung mga orasal dito nag-special number, natutuwa ako eh. Kasi dati hindi nila kayang gawin yun. Mahihain yung mga yan eh. Pero mo nagsusolo na si April, si Melody. Pambira, hindi nila kayang gawin yan dati, maniwala. Kaya napakamahihain yung mga yan. Kaya nga, kumbaga, kung titingnan mo yan sila, okay sila utusan. Pero yung sila yung mismo, hindi mahihain yung mga yan eh. Pero ang lalakas na ng loob ngayon. Medyo nalalapit na sila sa level nila Regine, tsaka nila, di ba? Hindi, wag na yun. Pero kita nyo naman, by the grace of God, sino nagbigay sa kanila ng lakas na makapagsalita? Tingnan nyo yung dalawang yan, Teacher April tsaka si Mel. Naging teacher pa. Di ba? Yung nga sa mga mahihain. Saan makakita mahihain, magtuturo ka? Wala, hindi ka pwede. Pero alam nyo, by the grace of God, kahit yung hindi marunong magsalita, yung mga mahihain, ginagamit ni Lord. Hindi rin nalalayo sa akin. Kumbaga sa personality, introvert. Ayoko na mabubuhay ako na hindi nagsasalita. Mabubuhay ako na kahit nasa loob lang ako ng kwarto, mabubuhay ako dyan. Hindi ko kinakailangan. Pero by the grace of God, tinuruan ako, Lord, paano magsalita? Ang naging training ko, children's department. Kasi matututo kang magsalita, magsasaway ka eh. Whether you like it or not, talagang magsisigaw ka. Ano ba yan? Matututo ka. Doon palang magandang training pala siya, ma-practice yung boses mo. 'Di ba? At pag may anak ka na lalo, matitraining ka na lalo, no? Doon sa pagsisita. So, si God ang nagbigay. Sino ba nagbigay ng bibig mo? Sino ba naglagay ng tenga mo? Di ba si God? Kaya hindi nagkamali si Lord sa pagtawag sa atin. Although tinitignan natin yung sarili natin na parang hindi tayo karapat-dapat, pero si God kasi ang nagbigay sa atin yan. Alam niyang gamitin yan for His glory.
And syempre, panghuli po mga kapatid, tignan natin yung verse 13. Kumbaga, 4:13, sabi po ng Bible, and he said, "O my Lord," tinan nyo to kanina pa kinakausap ni Lord si Moses, biglang sinabi niya, nawala na siya ng dahilan, sabi niya sa verse 13, and he said, "O my Lord, sabi pa niya, I pray thee pa, pang spiritual pa ng dating niya, by the hand of him whom thou wilt send." Parang sinasabi niya rito, Lord, nagkamali ka. Lord, ipadala mo na lang yung dapat ipadala. Parang sinasabi niya, Lord, I'm unavailable. Hindi ako pwede, Lord. Magpadala ka na lang ng iba. Sa dami ng paliwanagan, mula pa noong chapter 3. Pero alam nyo, verse 14, sa Bible, hindi man nakalagay yung word na high blood, pero minsan na-high blood si God eh. Tingnan nyo rito sa verse 14. And the anger of the Lord was kindled against Moses. And he said, "Is not Aaron the Levite thy brother? I know that he can speak well. And also, behold, he cometh forth to meet thee. And when he seeth forth, he will be glad in his heart." Mga kapatid, alam nyo, pag sumunod ka sa panawagan ng Panginoon, may blessing yan eh. Kahit na marami kang kahinaan, marami kang pagkukulang, may blessing yan. Pero alam nyo, minsan sa kakatanggi nyo kay Lord, maghahanap na lang siya ng iba. Iba na lang. Although ang blessing naman dito, umpisa lang yung kay Moses kasi later on, ginamit din si Moses. Natuto na siyang magsalita. Kakasaway niya sa mga Israelita, gumaling na siyang magsalita. Kaya sabi ko siya, maganda yung nagsasaway para matuto kayo, di ba? So, etong si Moses, parang kumbaga, Lord, iba na lang. Galit si Lord. Kasi parang sinasabi mo, Lord, hindi mo alam yung ginagawa mo, hindi alam na alam ni Lord yung ginagawa niya. Huwag mo siyang pagdududahan. Huwag mo siyang, wag mong iisipin na nagkamali si Lord. Hindi, kailanman hindi nagkakamali si Lord. Bagamat tayo'y maraming mga pagkakamali, marami tayong pagkukulang, pero yung God na tumawag sa atin ay hindi po nagkukulang. Pero alam niyo minsan sa kakatanggi natin, may mawawalang pagpapala, ibibigay niya na lang sa iba. Pero sayang. Kumbaga, ang ganda na ng offer, ang nagbibigay sa'yo ng offer is the God Most High. Pambira, kasi sino ka ba namang tatanggi? Yun lang ipatawag ka ni chairman eh. Pinapatawag ka ni chairman. No, ikaw daw yung magdadasal. Ibang level. Ito si God ito eh. Si God ang tumatawag. Kaya nga sabi ng Philippians 2:13, sabi ng Bible, for it is God, magandang i-underline nito, for it is God which worketh in you, both to will and to do of His good pleasure. Si God ang kumikilos. Hindi tayo. Hindi yung galing natin, hindi yung talino natin, kundi si God ang kumikilos sa atin. Kaya mga FBC members, FBC brethren, sana po'y maging sensitibo tayo sa panawagan ng Panginoon. Of course, wala naman tayong maririnig na audible voice, hindi po sa panaginip yung revelation natin. Pero alam niyo minsan, pag nakikinig tayo ng preaching, nagde-devotion tayo, may mga pagkakataon mangungusap ang Panginoon sa atin diyan. Kung saan niya tayo dinadala, o saan niya tayo tinatawag. Maging sensitibo lang tayo at wag nating kontrahin yung kanyang panawagan na inilalagay sa ating puso. Mahabaging Diyos, maraming salamat po sa gabing ito. Panginoon, para din kaming si Moses, minsan o baka madalas. Marami pong mga pinapagawa ka sa amin, pero minsan hindi rin kami nauubusan ng dahilan. Nag-iisip kami na para bagang sinasabi namin, ba't ako, Lord? Ba't ako? Hindi nagkakamali ang Panginoon, kaibigan. Lahat po tayo, the moment na tayo ay nagtiwala, nanampalataya sa Panginoong Jesucristo bilang ating tagapagligtas, siguradong may ipapagawa siya sa atin. Hindi yung uupo lang tayo, uuwi. Hindi, siguradong may pinapagawa siya sa atin. At ang blessing din dyan, meron din siyang, meron siyang plano sa atin. At hindi po sayang yung mga karanasan natin ng mga nakaraan, may kinalaman pa rin yan sa kasalukuyan. At yan ang pwedeng gamitin ni Lord para dakilain natin ang kanyang pangalan.
Kaya nawa, Panginoon, marami pang mahamon sa amin magpagamit. Marami pa sa amin, gamitin namin ang aming mga bibig. Gamitin namin ang aming mga kamay, ang aming mga paa, ang bahagi ng aming katawan for the glory of your name. Pagmiministry, pagbabahagi ng ebanghelyo, at yung mga iba pang mga gawain, paggamit kami sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.